Low sound check. Meron na. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Good evening po. Ito, mas buri yung English speaking. Amen. Sino po ang blessed? Magsabi po ng praise the Lord. Amen. God is good all the time po. We are on the study po ng distinct characteristics or qualities of a believer. I do believe nababago po ang kaisipan po natin about these qualities or about this fruit of the Spirit na dapat po mag-manifest po sa atin, especially about love, about joy, peace, yan po na pag-aralan natin, patience and kindness. Alam po natin lahat na yan po ay kaloob po ng Diyos sa bunga ng Espiritu, na ang bunga ng Espiritu po ay meron pong laman na love, joy, peace, patience, kindness, at hanggang sa huling linggo po ay pag-aaralan po natin ito kung di pa darating ang Lord. Now tonight, ayoko na pong patagalin dahil medyo mahaba din po itong topic po natin. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon, ang qualities po ng fruit of the Spirit na itutuloy po natin is about goodness and faithfulness ng isang believer. So believers, goodness, and faithfulness. Basahin po natin muli ang Galatians 5:22-23. Sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. We also thank you, Lord, for all the blessings that we have received from you. And we thank you, Lord, for all the blessings that we are about to receive tonight. Lord, help us to understand your word. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual, to our hearts, and to our minds, oh God. Change us that we may be like our Lord Jesus. And as we believe, receive your word, oh God, I declare healing, I declare deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Now, ang goodness at saka po ang faithfulness, hindi po yan pwedeng paghiwalayin din. Parang po yung patience and kindness, kung ikaw ay mabait, dapat po mapasensyoso ka, di ba? Kung ikaw ay pasensyoso, natural lang ba na mabait ka? Now, ganyan din po yan, kung ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Kung ikaw ay tapat, natural lang na ikaw ay dapat na mabuting tao. Amen. But did you know, ang faithfulness is more than just being tapat. Ang faithfulness po during, before po ng 13th century, 14th century, ginagamit lamang po yan sa mga mananampalataya para po sa Panginoon. Kasi po, ang faithfulness, ang root word po niya is faith. At yung suffix po niya na FUL o yung panlapi po niya na FUL, ang ibig sabihin po niyan is full of. Kaya kung titignan po na talaga natin ang meaning ng being faithful is full of faith. Ang faith po ay nanggagaling lang, ang totoong pananampalataya, true faith, ay pwede lang po siyang manggaling sa salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. That means kung hindi mo narinig na ang kaligtasan ay kay Kristo lang, hindi ka maliligtas dahil hindi ka magkakaroon ng pananampalataya para maligtas. Malinaw ho ba? Kaya nga po faith comes, nung narinig mong mahal ka ni Kristo, nung narinig mong may pag-asa kay Kristo, nung narinig natin na merong kapatawaran kay Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya at nanampalataya tayo, binigkas po natin sa ating bibig na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, naniwala tayo sa ating mga puso, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahil yung pananampalataya ay nanggaling sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po yan nanggaling sa apparition ng dancing sun o kung ano-ano po ano po nakikita po natin. Because ang definition po ng faith is being sure of what we do not see. The assurance. We have the confidence. Maging po yung the confidence na hindi mo pa nakikita, alam mo, darating. That is faith. That is Hebrews 11:1. Yun po ang definition po ng faith. And that is why, ano po nangyari? Bakit po ngayon, napaka-secular na po ang paggamit ng faithful. Nung minsan po nagbabasa po ako ng isang manual nung nabili ko pong isang gamit po sa bahay,
meron pong nakalagay na this product is faithful. This product is faithful po. Naano na po yan, no? During 14th century, especially noong 18th century, ginawa na po talagang secular term po yan, na hindi lamang po, gusto po nila kasi mas mabigat po ang ibig sabihin ng faithful. At mga unang ginamit po yan sa kasalan, na ikaw ay dapat maging faithful sa iyong asawa. That means you are full of faith, full of confidence ka, full of trust ka sa iyong asawa. Pinagtitiwalaan mo siya. Now, kahit ngayon po, ginagamit na po yan kahit saan. Ngunit, mas malalim po ang kahulugan ng faithful. That is, ibig sabihin nga po, full of faith. Kaya kung faithful ka sa Panginoon, ikaw ay punong-puno ka ng pananampalataya sa Panginoon. Lahat po ng nakakaunawa magsabing Amen. So kaya nga po, you may be doing things like prayer or reading the Word of God religiously, consistently, regularly, but not faithfully. Take note of that. Na pwede mo pong gawin ang iba't ibang bagay para sa Panginoon, religiously, talaga pong consistent ka. But it doesn't mean na merong faith. Dapat we do things for God faithfully. Ano po ibig sabihin? Kapag ikaw ay nag-pray, dapat yan ginagawa mo dahil nananampalataya ka. Hindi dahil na-oobliga ka lang. You might be attending churches religiously, hindi ka nag-absent. But do you have the faith? Full of faith ka ba sa ating Panginoon? And that is being faithful. Ito po ay isa sa mga qualities ng bunga ng Espiritu na dapat makita po sa atin. So if you have faith, faith leads to faithfulness. And ang sabi po dyan, if you are faithful, if you are full of faith, you will be faithful. Nabanggit ko na po kanina. So you must have faith to be faithful. So ganyan po kalalim ang ibig sabihin po ng faithful. It's more than just being tapat, loyal, or honest. Ang faithful po talaga is puno ng pananampalataya. Full of faith. Lahat ng nakaunawa magsabing Amen. Amen. So number one, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our words. Sino po nakakaalam pa ng meaning ng palabra de honor? We need to honor our words. Ibig sabihin po niyan, kailangan po nating tuparin ang ating mga salita. This is how we are distinct from the unbelievers. Na marami pong nangangako ngayon, lalo na mga barangay election, mga politicians. Mahilig mangako pero hindi tinutupad. Tayo pong mga Kristiyano, kapag nangako ho tayo, bago tayo mangako, pakaisipin po natin. At kapag binigkas na po natin yan, kailangan po nating gawin. Amen. Baka yung iba ho sa inyo hindi kayo naniniwala. Tingnan po natin ang sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 5:4-7. Sabi diyan, when you make a promise to God, don't delay in following through. Kapag ikaw ay nangako sa Diyos, huwag mong i-delay. Sabi po diyan, why? For God takes no pleasure in fools. Hindi nalulugod, hindi nasisiyan, hindi nagagalak ang Diyos sa mga hangal, sa mga mangmang. Tinawag pong hangal o mangmang ng Diyos ang mga sinungaling. Yung mga nangako, yung mga nag-pledge, pero hindi po tinupad ang kanilang mga pangako. Now, bago po ituloy yan, sino po sa inyo ang katulad ko na nangako na po sa Diyos? O kaya, ganito. Nangako na ba ako sa Lord? I-clear tayo yan yung ngayon, nung may nangako kayo pin. Sino po dito ang tinanggap nyo na ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen. Nangako na kayo. Anong yung sinabi niya? Lord, sinurrender ko na, susurrender ko na yung buhay ko. Magmula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. My Lord. My Master. Anong ibig sabihin po nun? Siya na ang nasusunod. Kaya nga po siya ang Master. So nangako na ho tayo. But from time to time, nagkakamali ho tayo. Thank God for His grace. Amen. Thank God for His grace. But do not abuse His grace. Amen ho ba? Madali po mga ko yung Lord, kung bibigyan mo ako ng mataas na sahod, doon pala ako magta-tithes. May mga ganyan ho eh. Binigyan ng Lord, may tithes in lamaran. O hangal po siya, sabi diyan, God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him.
And then sabi dyan, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Kaya nga po, pakaisipin niyo po kung kayo'y mga ngako, lalo na sa Panginoon. Sino naman po dito ang nangako na sa kapwa-tao niya? Marami na po, no? Tiparan nyo naman. Pangaliwa, Pastor. Ako po, aminin ko sa inyo, marami po akong pinangako sa tao na hindi ko lahat natupad. Pero, ito po yung sinasabi po at tinuturo po ng salita ng Diyos ngayon, that we are distinct, kakaiba po tayo when making promises. Kakaiba tayo pag nagbitaw po tayo ng salita. We need to be good and full of faith sa ating pong sinabi. Dapat tuparin po natin dahil hindi po nalulugod ang ating Panginoon. Now, sino naman po dito ang pinangakuan ka pero hindi tinupad? Marami po sa atin, no? Yung iba siguro, pakakasalang kita sa lahat ng simbahan. Tusungkitin ko ang mga bituin at saka ang buwan. Pag ganyan na po yung naliligaw sa inyong mga single, lakwan nyo na yung demonyo yan. Malaram yan. Kaya nga ho, alam niyo po, hindi mo ba masakit yung pinangakuan ka, hindi mo tinupad? Masakit po yun. Now, yung mga ano na dyan, sino na po dito yung mga may trabaho na, mga professional? Sino may mga trabaho na? Tingnan ba, magalangan lang. Ako, migagana ka. Ako, migagana ka. Makaninin mo yung sabihan ko kaya kayo. May mga anak po na nangako na sa kanilang mga magulang. Nay, tay, kapag ako'y nagkatrabaho, bibilhan ko kayo ng ganito. Yung iba hanggang bahay. Bibili po ako ng bahay ninyo. Andiyan kubo, wala. Kasi po, nakipag-compete na siya. Bibili mo na ako ng sasakyan ko, bibili mo na ako ng iPhone. Anong nang mata sa iPhone niya? 15? Hira niya. Kaya para-pareho lang. Maglokwanda kayo mo din. Tapi para, kuha ka ng iPhone 7 or 8, dun sa iPhone 13. Konting-konti lang po yung speed. Kung mainip ka kitang ano yung modelo. Di takya, diferensya. Iting sa saluan mong, lalo na, sa saluan mong 80,000. Lalo na nung 256 sa yung memory na. Konting-konti lang po yung ano. Well, anyway, if you want to live long life, tayo pong mga anak, you need to honor your parents. Pangako po yan. This is the first commandment na sabi po sa Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for they are right. No, for this is right. Maaring sa kaisipan po ng isang anak, mali ang kanyang magulang. Pero, ang kaisipan din ng magulang, mali yung anak. Sinong masusunod? Wala nang makaibubuo. Ang magulang, di ba? Amen. Kasi sabi ang children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ang pagsunod. And then, ang sabi po, tuloy po natin sa verse 2, total pinakita niyo na ho, verse 2 ng ano, honor them, sabi po niya, no, sabi po doon sa kanina, Ephesians, honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you, sabi po dyan, and enjoy long life on the earth. Kung gusto niyo po ng long, abundant, prosperous life, yung pinangako nyo sa mga magulang nyo, tuparin nyo. Wala na mag-amen. I-Lord na yung balakya kayo. No? Tatangburin nyo doon pag tumanda kayo, iisipin nyo rin po itong anong ito. Kung ano ang tinanim mo, siya nga anihin mo. Magtanim ka ng mabuti sa magulang mo dahil yan ang unang promise sa buong pangako ng Diyos. Yan ang unang utos na merong pangako ang Diyos na ikaw ay magkakaroon ng masagana at mahabang buhay. Ngayon, kung gusto mo nang mauna sa langit, sige, huwag mong tuparin yung pangako mo sa mga magulang mo. Kaya ako po sinasabi ito kasi pinagtatanggol ko po yung mga narinig ko ng mga magulang na naging sinungaling ang kanilang mga anak pagkatapos maghirap ang magulang sa kanila. And then, ang sabi po dyan, don't let your mouth make you sin. Ang sabi po dyan, ang bibig po natin, no, dinadalaw tayo sa kasalanan dyan. And don't defend yourselves, ang sabi po dyan, by telling the temple messenger o sa pastor,
o kung sino po yung nasa church, that the promise you made was a mistake that would make God angry. And He might wipe out sabi po dyan, everything you have achieved. Pwede po niyang tanggalin ang lahat ng meron ka. Talk is cheap, like daydreams. Ibig sabihin po, madaling magsalita. Madaling mangako, lalo na kung ikaw ay politiko. Madali pong mangako. And other useless, sabi po dyan, like daydreams and other useless activities, fear God instead. Matakot ka sa Diyos. Kung meron kang takot sa Diyos, mag-iingat ka sa iyong mga salita. At kung nabitawan mo yung salita, tuparin mo. Lalo na dun sa nang utang ka, babayaran ko sa ganito. Kaya ka pinautang kasi nangako ka na babayaran mo sa ganitong date. Eh, ako na papagtasgamat dito ang ating utang. Kilala yun naman din sarili yun. Alam niyo po, kung nangako ka, ngayon kung di mo mababayaran talaga at mahirap, puntahan mo, harapin mo pa rin. Humingi ka ng tawad at kung pwede, humingi ka ng extension. Ang pinakamaganda dyan, magtiwala ka kay Lord, huwag ka nang mangutang. Hindi tinawag ang isang mananampalataya para magpatuloy tayo sa pang-uutang. Dahil napakayaman ng Diyos. Kung naniniwala ka, kapatid, kayang isupply ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa point number 2 po natin pag-usapan yun. But anyway, kung ikaw ay may utang, magbayad ka. Alam, mag-amen. Mag-amen kung may alata ako. Baka sabihin niyo po, Old Testament yan. Tignan po natin sinabi ng Panginoon sa New Testament sa Matthew 5:33-37. Again, you have heard that it was said to the people long ago, don't break your oath or your promise or your vow, but fulfill to the Lord the vows you have made. Huwag mo daw sirain. But I tell you, sabi ng Panginoon, dinagdagan pa ng Lord, do not swear an oath at all, sabi po dito, either by heaven, huwag tayo susumpa sa langit, for it is God's throne, or by earth, huwag din tayong susumpa sa lupa, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot you cannot make even one hair white or black. Pero ngayon, nagiging white or black, meron ng pangkulay, no? Pero yung natural, hindi po natin kaya. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Pag sinabi mo na nag-oo ka, tuparin mo. Paano naman yung hindi? Pag sinabi mong hindi na ako magbibisyo, tuparin mo rin. Hindi na ako gagawa ng ganito, tuparin mo rin po. Let your yes be yes and your no be no. Ang sabi diyan, anything beyond this, kapag wala dito sa dalawang ito at hindi mo tinupad sa dalawang ito ang iyong pangako, sabi diyan, that is from the evil one. Sinabi din po uli ni James po yan, no? Ang sabi po sa James 5:12, above all, my brothers and sisters, sabi diyan, do not swear not by heaven or by earth for anything or by anything else. All you need to say is simply a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Take note, no, hindi po tayo kinokondemn ng Lord. We are being condemned because of our words. Mamaya po, meron pong verse po dyan. But gusto ko muna pong magkwento sa inyo. Sino po nakakakilala kay Jephthah? No, si Jephthah po, isa po siyang mighty warrior. During the time po ng wala pang hari noon, mga judges pa po ang nagro-rule. Mga judges po ang mga nagro-rule sa Israel. At si Jephthah po, siya ay anak ni Gilead. Na anak niya ni Gilead, na isang Israelita, anak niya sa isang prostitute. So sa madaling salita po, ganito pong kwento po ni Gilead. So mighty warrior po siya, pero kahit mighty warrior siya, tinaboy siya ng kanyang mga kapatid dahil lang sabi niya, hindi ka magmamana ng kayamanan ng aming ama dahil ikaw ay anak ng isang prostitute. So umalis po si mighty warrior, kasama po yung may mga binild po siyang army, na katulad din po niya kahalos, ang iba doon ang kanyang sitwasyon. One day, ang Israel po ay linulusob po siya ng Ammonites. Dumating ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kuya. Ang sabi, dahil ikaw ay mighty warrior, pwede bang ipagtanggol mo kami? Sabi niya, naalala niyo ba na pinagtaboy niyo ako kanya? Hindi, ginagawa ka na naming leader ngayon. Ipagtaboy mo kami kung mapagtagumpayan mo ang aming gera, gagawin ikaw ang leader na namin magmula ngayon. In short, kinuha po yung deal ni Jephthah
And then one day po, ang Spirit of the Lord came upon Jephthah. Na-empower siya. Pero kahit empowered na po siya ng Holy Spirit, ang problema kay Jephthah, nangako siya. Kung sabi niya, kung magtatagumpay ako sa mga laban ko ito, sabi po niya, Lord, anuman ang unang lumabas sa pinto ng bahay ko pagkatapos ng gera, I will make him, or anuman yung lumabas, I will offer it to you as a burnt offering. Susunugin ko, gagawin kong offering sa iyo. So nanalo po siya. Alam po natin yung kwento. Yung iba sa inyo, alam niyo siguro. Pero pwede pong basahin niya sa Judges chapter 11. No? And then, dahil nagwagi po ang buong Israel, nagwagi po ang Israel at nagbubunyi po sila, nagse-celebrate po sila, kasamang nagse-celebrate yung kaisa-isang anak niyang babae. Na, para salubungin niya ang kanyang tatay, lumabas po siyang una sa pinto. Ewan ko ba, ano ba iniisip po ni Jephthah doon? Kung anong unang lalabas doon? Aso ba? Pusa? No, ewan ko kung mayroong ganyan sa loob ng bahay nila. O maaring alipin po niya. Siguro yun ang iniisip niya, baka marami siyang alipin. Kaya lang, unfortunately, ang lumabas po ay yung anak niyang babae. Sabi niya, para kung, sabi po ni Jephthah, no, ang hirap ng nangyari ito. Anak, bakit ikaw pa? Nangako ako sa Diyos. Sabi niya, tay, na pinanalo ka ng Panginoon sa iyong laban. Tuparin mo ang pinangako mo sa Diyos. Ang sabi po niyang ganyan. Pero bigyan mo ako ng 2 buwan na pwede makipag-fellowship ako sa mga kaibigan ko sa kabundukan dahil hindi na ako makakapag-asawa. At tinupad po niya. Alam niyo po, hindi naman po kailangan ng Diyos yung pangako ni Jephthah para manalo siya. Kasi po, nauna nang binigyan na ng kapangyarihan si Jephthah ng Panginoon. After niyang ma-empower ng Holy Spirit, doon siya pa nangako. Alam niyo po, sa atin po, hindi naman po natin kailangan mangako sa Diyos. Hindi mo kailangan mangako sa Diyos para ikaw ay pagpalain niya. Maniwala ka lang. Amen? Maniwala ka lang and then live yung mga principle ng Panginoon or live by the principles of God. Live by the principles of God, ang lahat po ng pangako ng Diyos ay hindi pagkakalob niya po sa atin. Yung iba sa atin, Lord, hindi ako makapag-tithes kayo, malit yung sahod ko eh. Pero kung gagawin mo lang malaking sahod ko, doon pala ako magta-tithes. Parang sinusuhulan po natin ang Panginoon. Si Jephthah po, ito po, napariwara po ang buhay niya. Kawawa po yung anak niya. No, kaya nga po, dito po sa James 3:3-6, ang sabi diyan, when we put bits into the mouths of horses, yung po nakalagay dito, para pang-control po dyan, ang sabi po dyan, no? Bakit nasa ano ba yan? James 3. James 3:3-6. Ang sabi po dyan, no? Yan na ako mamasa. Bang balo kong tuwing lalagay. When we put bits into our mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal, ang sabi po dyan, or take ships as an example. Tingnan po, ang mga barko naman po, meron siyang, although they are so large, no, para po yung mga battleship carrier po ng mga Amerika, napakalaki po niyan, no? Ilang mga aeroplano, jet fighter po ang kaya pong dalhin po niyan. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder or timon po. Sabi po diyan, wherever the pilot wants to go. Sa yung napakalaking barko, isa lang pong rudder ang nagko-control po niyan. Now, ayan po, thank you sa no? Mukha lang po siyang malaki yan kasi naka-close up, pero mas maragulya pong palaki barko kasi po yung elisi po niya. But anyway, thank you po sa picture, no? Tuloy po natin. Verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body. Naniniwala ho ba kayo? Meron bang ang dila nyo dito hanggang talampakan na? Wala hong ganyan, no? Maliit lang po yung dila, pero ang sabi po dyan, but it makes great boast. Makagawa yung kaparatutan. Kaya kapag pangan, de pong makanyarit ang magmais layara. Ante, dyan nyo pa itay kayong anak ni magmais, na? Kamais na, yan mo na yan. Dakaburin pagkandaman, pota magbulus ko, harap pa eh. Ay, sorry po ka rin mama, nene. Kaya pong mamais. Yan po, ang dila po, magaling pong magyabang yan. Malagwayang mamaratot. Ang sabi po dyan, no, consider what a great forest is set on fire by a small spark. Parang katulad ng isang gubat, ang sabi po,
nag-uumpisa lang ang kanyang sunog, kuminsan sa isang upos lang ng sigarilyo. Sa mga balita, marami po ganyan, lalo na po sa ibang bansa. Sabi po diyan, it corrupts, no? Sabi po diyan, no rin ako. Yan. The tongue is also a fire, a word of evil among the parts of the body. Para, ang dila daw po natin ay parang maliit na apoy din po. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire. Yung dila po natin, pwede kang dalhin po sa impyerno. And sabi diyan, and itself set on fire by hell. Kaya ngayon, kailangan po natin na kontrolin ang mga dila po natin. Amen ba, mga Marites? Sorry po, wala na pala yung Marites. Watch your words, guard your heart. Amen? Kailangan po, batin po natin ang ating puso. When we say heart in the Bible, ang heart hindi po ang physical heart. Actually, even sa secular, no, yung I heart you, yung love wala talaga dito sa heart. Kung nasa yung kaisipan po natin o yung love po natin, na inisip po natin, nasa heart po natin, paano yung na-transplant? No? Nung na-transplant siya, sino ka? Hindi ikaw ang mahal ko. No? Sino ba itong mahal ko? Ba't iba yung puso ko? Hindi po. Ang heart po in the Bible is also pertaining to our soul or to our mind, to our feelings as well. Yan po ang heart. So watch your words, guard your heart, guard your mind. In other words, kasi sabi po sa Proverbs din, as a man thinketh in his heart, so is he. So hindi tayo nag-iisip sa heart. No, as a man thinketh in his heart, ang heart po natin ay nasa mind din. So paano mag-iisip ang heart? Now, ito po kaya sabi ng Lord sa Matthew 12:34-37, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Sabi diyan, a good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kayong masasama, paano kayo makakapagsalita sa inyong mga bibig ng mga bubuti? Yung puso nyo punong-puno ng kasamaan. Yan po sinasabi po ng ating Panginoon. No? Ang bibig po natin, kung ano ang nilalaman ng puso, kung ano ang nilalaman ng ating kaisipan, yan po ang mag-flow sa ating mga bibig. Kaya rin alwa rin, balungos daliwala po kayo. Balo po yung balungos? Balungos na rin, pambuk doon. Kaya marurumi po yan nang lumalabas, marumi po ang kaisipan, marumi din po ang kanilang puso. No, kaya nga po kailangan is mag-stored up po tayo ng mabubuting bagay sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso. Now, tuloy po natin sa next verse. Sabi po dyan, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment. Sabi po dyan, everyone. Lahat tayo. Hindi sinabi ng Lord sa mga disciples niya, except you. Everyone, kasama po sila, will have to give account on the day of judgment for every empty word that they have, for every empty word they have spoken. For by words you will be acquitted, and by words you will be condemned. Alam niyo ba, yan eksakto po ang salvation sa Romans 10:9-10. That if you confess, if you declare with your mouth, and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be what? You will be saved, that Jesus is Lord. And sabi po dyan, ang karagdagan po pala, and I believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And then, verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. It is very important. Kaya nga po, ang pagtanggap sa Panginoon, napakasimple lamang po. Declare with your mouth. Kailangan i-declare po natin. Bakit? Hindi ba narinig ng Diyos kung sa isip lang? Naririnig po ng Panginoon. Pero yung dati mong boyfriend, hindi niya naririnig. Si Satanas. Kailangan marinig ni Satanas na magmula ngayon, break na. Pag sinabi mong, Lord, magmula po ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas, parang sinasabi mo kay Satanas na hiwalay na tayo, Satanas. Wala ka nang pinanghahawakan sa akin. Malaya ka na, kamusta kayo? Ayoko nang malaya, huwag tayo mag-break. Pero that's why it's very important kasi si Satanas po, hindi niya nababasa ang ating puso. Huwag kayong maniwala doon sa mga magician na nahulaan niya sa isip po niya. Finifeed po ng diablo po yan. Kaya sabi po ni Paul na pull down every thought that sets itself against the knowledge of Christ. Tanggalin nyo yung mga pumapasok sa isip nyo. Have you noticed kung kailan ka nagpe-pray, may mga pumapasok na
impure thoughts. May mga pumapasok na kabastusan kung kailan ka nagpe-pray. That is not you. Those are the demons na talaga pong naglalagay ng mga impure thoughts sa isip mo para tumigil kang mag-pray. That is not your spirit. And that's why sabi ni Paul, tanggalin mo lahat yan, pull them down, rebuke them. Amen. Rebuke them. Hindi po galing sa iyo po yan. Ang galing po sa banal na Espiritu ay lagi pong maganda. That's why we need to be filled with the Holy Spirit. We need to be filled with the Word of God sa ating mga puso because out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Amen. Kaya ang sabi po dyan, for by words you will be acquitted and by words you will be condemned. That's why ingatan po natin ang ating mga bibig sa pamamagitan ng paano po, ingatan ng ating mga puso. Sabi po ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Tama pong bantayan mo ang iyong kapwa, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, bantayan ang kung sino-sino, pati po yung negosyo mo, pero ang unang babantayan mo dapat ang iyong puso. Kamusta po ang iyong mga puso? Kasi sabi po dyan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Kung ano ang laman ng puso mo, doon ka papunta, dinadala. Amen. And ang sabi po ni Lao Tzu, hindi ko lang kung memorize ko pa ho ito, guard your thoughts, for they become your words. Guard your words, they become your habits. Guard your habits, they become your character. Guard your character, it becomes your destiny. Kaya sabi po dyan, for it determines the course of your life. So unang natin binabantayan, kamusta pong puso natin? Hanggang ngayon ba meron ka pang tampo? Hanggang ngayon ba meron ka pa rin unforgiveness? Hanggang ngayon ba meron ka pa rin galit? Ano pong nasa laman ng puso po natin ngayon? Hanggang ngayon ba meron ka pa rin inggit sa puso po natin? It determines the course of our life. Dinidirekta ho tayo yan na parang yung dila, doon tayo dinidirekta kasi yung dila, sasabihin lang yan kung ano ang laman ng puso mo. Amen. That's why we need to guard our hearts. Number 2, we are distinct from the world because the Holy Spirit has empowered us to be good and faithful with our wealth. Amen. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is essentially required of stewards that a man should be found faithful, proving himself worthy of trust. Take note, lahat po tayo katiwala lang, steward lang po. Lahat po. Yung sasakyan nyo, bahay ninyo, ano man ang meron kayo, kahit sabihin nyo pinagpaguran nyo pa, pinagpawisan nyo, ang lahat po nang yan pinagkatiwala ng Lord. Kasi ang buhay mo pinagkatiwala ng Lord. Hindi ka pwedeng magpagod kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki. So never mo pong sasabihin na pinagpaguran ko ito. Dapat ang sabihin mo, salamat sa Diyos. At binigyan niya ako ng kalakasan para yung aking pagod ay magbunga ng pagpapala. Kung bakit tumitubok ang puso po natin, nakakaisip pa tayo ng normal dahil hindi inahayaan ng Diyos na mayroong magbara sa ugat po natin. Kahit isang ugat lang po ang magbara na napakalit po sa ating brain, pwede po tayong ma-atake. May stroke. Kahit sa puso po natin, pwede tayong ma-heart attack. Pero iniingatan ka ng Diyos araw-araw, kapatid. Kaya wag mong ipagmalaki, hindi, pagpagalan ko ini, pastor. O sige, pagpagalan mo pala, o nung may maraming kain mo. Agyumi kaya ang loko, bara hindi kang puso po, hindi kang utak. Ang ibig ko po sabihin dito, never glorify yourself. In everything, kailangan pong i-glorify ang Lord. Kung bakit ka nakakapagtrabaho, kung bakit ka nakakagawa araw-araw, kung bakit ka nakakatayo araw-araw, tayo pong lahat ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Ako po, obvious po ito. Magsa 17 years na po, buhay po ako ngayon, nakakatayo po ako ngayon. It's not because I'm good, because of God's grace. Kaya inawit po natin ngayon talaga pong His grace is more than enough. He is more than enough. At madalas po kapag linggo ng gabi, nanghihina na po ako. But I thank the Lord for so long now na lagi po akong malakas. In fact, matatapos tayo ngayon, 9 o'clock.
Mila ko no tulad din kay. Mila ko nala patience and kindness. Mila ko nala joy and peace. Masusubok tayo mo po. Now let's learn from the parable of the talents. Sino pong nakakaalala pa sa parable of the talents? No, yung pong binigyan yung master paalis po siya, yung Lord paalis siya. Binigyan po ng 5 talents yung isang servant, 2 talents yung isa is isa lang talent. Did you know, pinag-aralan po ni ano po ito this year, in-update po niya si Kurt Heckman, na ang 1 talent is equivalent po sa $2 million. Wow! 1 bag of gold. 1 talent po is 1 bag of gold. $2 million. Ang 2 talents na binigay sa isang servant is 2 bags of gold. Yan ay katumbas ng $4 million. Magkano po sa pera natin yan? Yung 2 billion na lang, pinakamaliit, nabigay ng Panginoon. More than 115 million pesos sa ating pong pera. Ang laki pa lang pinagkatiwala po ng Panginoon sa kanila. Yung 5 talents, ang equivalent po nito is $10 million or mahigit sa kalahating billion pesos. Ganyan po kalaki. Now, so umalis po yung master, pagbalik po niya, yung dalawa pinagtrabahuhan po, yung 5 at saka 2 bags of gold, pinagtrabahuhan po nila. Sabi po dito sa Matthew 25:20-21, sabi niya, the man who had received 5 bags of gold brought the other 5 masters. Sabi niya, Lord, he said, you entrusted me, pinagkatiwalaan mo ko ng 5 bags of gold or $10 million. See, I have gained 5 more. Doble, laki po ng tubo po niya. Kung kalahating bilyong pesos po yun, more than 500 million po ang kanyang kinita. Now, ang sabi po ng Panginoon sa verse 21, his master replied, well done, good and faithful servant. Kapag ikaw pala ay masipag sa iyong buhay, tinatawag kang good and faithful. Lalo na sa pinagkatiwala po ng Lord sa iyo. Sabi mo dyan, you have been faithful with few things. Take note, sabi po niya, few things. Few things ho ba yung kalahating bilyon pesos? Pero sa Lord, few things lang po yan. I would like to meditate on this. Magkano man po, sino po may mga pangangailangan ng dito, ng pera, katulad ko? Amen, nangangailangan tayo. Kailangan po natin yan. No? Kasi po ang problema, ganito po, kailangan mabagong kaisipan po natin. Kung minsan, pag pinag-uusapan ang pera sa church, para bang ang sama-sama. Pero ang buhay mo, puro ka ng pangarap na sana dumami ang pera mo. Bakit? Yung buhay mo sa church, saka buhay sa labas, hindi ba pareho dapat yun? Paano naging masama ang pera sa church? Paano naging masama din ang pera sa labas? Pareho lang. The love of money. Money is never an evil thing, ang pera. What is evil is loving money. Minamahal mo ang pera. Nakukuha po natin yon. Ngayon, pag-uusapan po natin yan, dahil napakahalaga po nito, ang buhay po natin, maraming pinagkatiwala ang Lord. Ang buhay natin, pinagkatiwalaan po niya. Maraming pinagkatiwala sa atin, Lord. Ang pamilya po natin, ang hanap buhay po natin, ano man ang yaman po natin ngayon, yan po yung pinagkatiwala lang ng Diyos po sa atin. Ang tawag po ng Lord dito sa 5 bags of gold or $10 million, few things lang. Maniwala po kayo, magkano man yung pangangailangan nyo, hindi mahirap sa Diyos yan. Kung minsan naniniwala ka sa 10,000 kaya ni Lord, o kaya ni Lord ang 50 or 100,000. Pero pag umabot na ng 500,000, 1 million, nagdududa ka na. Alam niyo po, ako po, lalo na po during the time of first year na mga aking dialysis was 2007, at ang hirap pa po ng PhilHealth po noon. Hindi kagaya po ngayon. 30 usage lang PhilHealth po noon at saka nasa 1,000 lang po ang discount. Nasa 3,000 na po sa private po ang dialysis. So during that time, 3 times a week po ang dialysis ko. And ko po, kahit wala na po akong trabaho po noon, nakita ko po na naging tapat po ang Diyos. Naging tapat po ang Diyos. Dahil lahat po ng pinagkakatiwala po niya sa amin. Noon po kasi sabi ko, nakipag-bargain ako sa Lord. Lord, nagda-dialysis na po ako. Ang mahal po ng wala pa akong trabaho ngayon. Pwede bang hindi mo na ako mag-tithes?
pwede bang itigil ko na yung support ko sa ACM, sa 700 Club, at pati sa youth. Sabi ng Lord, yung tithes mo, doblihin mo. Gawin mong 20%. Huwag bababa ng 20%. Gusto ko sabihin, meron pa bang ibang Lord dyan? No? Pero sumunod po ako sa Lord. Kasi po sabi ko, kung mamamatay na rin ako, magitapat na ako ng todo kay Lord. Bigay ko na 100% kung anong pinapagawa niya. Yun po ang mindset ko noon kasi alam ko, madami na pong namatay sa dialysis. Lahat po nang naging kaklase ko, patay na po sila. Nag-graduate na po sila. Ito po yung pinasok ko, napasok ako, na kahit kailan ayoko mag-graduate. Gusto ko pong mag-drop out. Dahil pinagaling na po ako ni Lord. In Jesus' name. Amen? Iba po yung nag-graduate. Pag nag-graduate ka, tawag sa'yo, nag-expired na eh. Yun po yung tawag sa hospital kapag namamatay ka pala, nag-expired na. Anyway, sabi ko kay Lord, Lord, ang mahal po ng dialysis, ang dami po namin gastos. Akala ko po noon, mawawala na yung bahay, yung sasakyan. Actually, inuwa po ng isa pa ng kapatid ko yung sasakyan. Akala ko, may bebenta ko lahat po yun. Pero alam niyo po, sinupply po ng Lord ang pangangailangan po namin. Sabi ko sa Lord, Lord, kaya mo palang ibigay ang lahat, no? Kahit gumastos ka pala ng milyon, kako, mabago lang ako. Nabago po ako sa dialysis. Sometimes, kung minsan may mga dinadanas po tayong napakasakit. Pero at the end, malalaman mo na meron palang mabuting layunin ng Diyos. Romans 8:28, for we know that God works for the good of everyone who love Him. Or sa ibang salin po, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano man naranasan mo yung kapatid, huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka sa Diyos at maging tapat ka sa pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Alam niyo po yung nag-Bible school po ako noon. For nasa 3 years ko pong nakuha ang Bible school kasi nung first year ko, hindi ko kinuha ang lahat ng subject. So 3 years ko po siyang nakuha dahil nung mga susunod na mga taon ay from umaga hanggang gabi, nagba-Bible school po ako. Ganun karami po. Ang dami ko pong manual. Wala po akong ginagawa sabay, kundi magbasa, mag-aral, para lang po makahabol po ako sa mga subjects ko. Well, nangusap po ang Lord during the first year of my, ng aking tawag dito, Bible school, na magsusupport po ako sa Bible school ng 1,000 pesos every month. 12,000 a year. The following year, ang ginawa ko po, alam po ng miss ko to, kukuha na lang ako ng cheque, bibigay ko po ng buo ng 12,000. 4 years ko pong ginawa yan, nagda-dialysis po ako, wala po akong trabaho, di pa ako pastor po noon. Nagpastor na po ako bago ako mag-graduate. No? At kahit po nagpastor po ako noon, ang unang allowance po ng pastor, para sabihin ko po sa inyo, 4,000 lang a month. That was 2009. No? Pero hindi ko po tinignan kung maliit o malaki. Kasi si Lord, alam niyo po, pag mabuti kang katiwala, kahit gaano kalaki o kaliit, kahit gaano kaliit po ang iyong sahod, kung sabihin mong minimum yan, kayang i-multiply ng Diyos. Kayang multiply ng Diyos. Kung minultiply ng Panginoon yung 5 tinapay at saka po yung 2 isda, hindi niya sinabing, ang sabi ko, maghanap kayo ng tinapay at na marami pakain sa tao. Hindi po sinabi ng Lord na, bakit ito lang? Pinagpasalamat ng Diyos kung ano, pinagpasalamat ng Panginoon kung ano ang meron sila. Tinaas niya sa Ama, nung pong sabi ng Panginoon, i-serve nyo na yan. Siguro yung serve natin ito 5 at saka, Papa, sinong kakain? Eh nung sineserve nilang ganyan, wala namang alam yung mga tao, kuha na sila ng kuha, hindi po naubos. No, unlimited po, smorgasbord po, talagang busog po sila. Sumobra pa ng ilang basket. 12. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ano man ang meron mo, naging tapat ka, pinagpasalamat mo sa Diyos, kung ano yung para sa Diyos, binigay mo, imumultiply ng Lord yan. Huwag mong sabihin minimum yan. Kahit minimum ka, pwede kang makabili ng bahay dahil ang Diyos ang magmumultiply niyan. Kung naniniwala ka, kaya ng Diyos. Ang problema, ito ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Dahil sa Diyos, walang imposible. Amen. Natuloy po natin, ganito rin po ang sinabi po ng I will put you in charge of many things. Dahil ikaw ay mabuting katiwala, lalo kitang pagpapalain, pagkakatiwalaan kita ng marami. Ganun din po sinabi niya sa 2 talent. Pero yung 1 talent, ano pong sabi po niya? Sa Matthew 25:24-30, then the man who had received 1 bag of gold, sabi po niya, Master, Lord, sabi po niya, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown or gathering where you have not scattered seed. Ba't ganyan ang laman ng puso nito? Alam ko, hard man ka. Tinawag pa niyang Lord ng Master.
Pero tinawag niya mabagsik kang tao na ikaw ay umaani, no, kumikita na hindi ka man nagpagod. Ganun niya po niya. Bakit? Puno-puno po siya ng selos at galit. Bakit? Nung pong binigyan po sila ng mga bags of gold, present po silang lahat, nakita niya yung una, binigyan siya ng 5 bags of gold, sabi niya, wow! Siguro sa akin, mas malaki. Nung nakita yung pangalawa, 2 lang. Pero malaki pa rin. Yung dalawa po is $4 million. Tapos sabi niya, siguro sa akin mas malaki kasi mas mabuti naman ako dito. Nadismaya po siya nung isa lang ang binigay. Pero sabi po kasi diyan, kung babasahin niyo yung parable, He gave according to their ability. Ano po yung ability? Kung paano mo i-handle ang pera. One of the reasons bakit hindi ka pinagkakatiwalaan ng Diyos dahil hindi mo kayang humawak ng malaki. Dahil kapag humawak ka ng malaki, baka hindi ka na mag-church o baka mahirapan ka na mag-tithes. Pero kung kaya mong ibigay lahat sa Lord, pagkakatiwalaan ka ng Lord. According to your ability. That means according sa iyong faithfulness. According to your faithfulness, pagkakatiwalaan. And then sabi po dito, no, so I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Tinago ko na lang, sabi niya linibing ko na lang, sabi po niya. Tapos ito, sabi niya, see, here is what belongs to you. O ito na, binabalik ko na sa iyo. Talagang napakabastos po niya, no? Binabalik ko na sa iyo. Hindi man niya pinagtrabaho, sabi ng master. He replied, you wicked and lazy servant, so you knew. Kasi sabi niya kanya, I knew. Ang sabi po niya, so you knew. Alam mo pala, ang mindset mo, alam niyo po kung anong pagkakilala mo sa Diyos. Kung alam mo sa Diyos ay hindi mabait, o hindi siya mabuti, hindi mo mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Pero kung kilala mo ang Panginoon na mabuti siya, mararanasan mo ang kabutihan niya. Kung papaano mo siya kinikilala, ganun mo mararanasan ang Diyos. Kung kinikilala mo siya na mabagsik sa iyo, magiging mabagsik nga ang Diyos sa iyo. Kaya sabi po dyan, so ganun pala ang mindset mo, you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, ganyan pala kaisipan mo. Alam po, importante po ang mindset po natin. Dapat ang mindset po natin naka-align sa word ng Panginoon. And then sabi po yan, well then sabi po niyan, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. Nagalit po siya. Yung pong binigay niyang, alam niyo po ang bags of gold dito, it can also mean ang buhay po natin. Wala kang ginawa sa buhay mo? Anong ginawa mo sa buhay mo? Wala kang tinulungan, hindi ka gumawa ng mabuti. Ngayon parang binabalik mo na lang, ganun na lang. Anong sabi ni Lord po dito? So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Yung 10 bags po, ito po yung 5 bags na nagdoble. Ang ibig sabihin po ng Lord dito, kung sino yung mas masipag, kung sino yung mas tapat, siya ang mas pagpapalain. O yung iba po, no, lalo na rin ang tambay. Yung mga tambay po, na umaasa na lang sa 4Ps ng gobyerno. Na mareklamo pa ho yan, tapos sasabihin nila, buti pa yung mayaman, maparang mayaman, lalo lang may kakwalta yan, may makwalta, lalo lang may kakwalta. O makanano, lamarang ka, lagi ka makatambay, buta kayo, magreklamo ka. Wala po sa Biblia na kapag tamad ka, aasenso ka. Kaya sabi po, maging sa New Testament, sabi po ni Paul, ang lahat ng tamad, huwag pakainin. Baka meron po sa atin dyan, hindi ka na nagtatrabaho, pero kaya mo pa dahil umaasa ka sa kapatid mo o umaasa ka kung sinong naka-abroad o sino yung malaking sahod. You wicked and lazy servant, ang sabi po ng Panginoon. Ako ba yung pinaparigan mo pa sa... ikaw nga. Hindi ko nga alam kung sino ikaw. Pero ikaw yon. Kung hindi ka nagtatrabaho, tumaasa ka. Mapapa-impyerno ka sa ugali mong yan. Kung kaya mong magtrabaho, bago pa bawiin ng Diyos ang buhay mo, bago ka ma-paralyze, may stroke, dahil sa katamaran mo, magtrabaho ka. Siyempre, ka mag-amen. May lata ka. Amen ho ba? So, ang sabi po dyan, ibigay doon sa pinakamasipag, pinakatapat. Ano po, sa church, no, ganito po natin apply sa church yan. Ay, total, sila naman yung pinagpapala, sila naman mayan, sila na lang mag-tithes. Ay, total, siya pinagpapala, siya na lang yung mag-first fruits sa CU. Ay total, sila na naman yung mayaman at pinagpapala, sila na lang ang magdala ng merienda. Ikalaklak-laklak ni minsan kami dalagang nano mo. Makanano ka masenso. Ang principle ng Lord for you to receive is to give. Para umani ka, ikaw dapat ay magtanim. That is
a principle of God. Did you know, meron pong billionaire po sa India? Sa India po, mga Bombay, mga mekos-mekos. Ano? Naging bilyonaryo po siya, hindi po sa kamekos-mekos lang niya. Naging bilyonaryo po siya dahil yung pong principle sa Bible nabasa po niya. Nung in-interview siya, bakit siya yumaman, one of the reasons, hindi ko sinasabing main reason, one of the reasons na bakit siya yumaman, ay sabi niya, sinunod ko yung prinsipyo sa Biblia ng mga Kristiyano, na maraming Kristiyano nakita ko hindi nila sinusunod. It's about giving, ang sabi po niya. So hindi ka lang yayaman sa mekos-mekos. Hanggang mag-mekos na ka, mekos ken. Yung iba sa atin, yung mga Pilipino, alwa yung mekos-mekos yun. Nanuya kaya sa Latin yan. Pati pa bang mag-mekos-mekos makanyang kaya kayo? Sa tingnan ko, kung minsan, maputot na rin gamat. Tama bang naka-mag-mekos-mekos keng madyong Alam niyo po, kung minsan, magtataka ka, pare-pareho lang tayong Kristiyano. Mabuti ang Diyos, walang paborito ang Diyos. Bakit magtataka ka, ikaw walang blessing dahil hindi ka tapat? Tapos sisihin mo ang Diyos. Tapos kainggitan mo yung ibang kapatid bago yung sasakyan niya. Ay, hindi, utang lang yan. Ano pa mo? Nakabiter, imbis na, dyan pang loan niya, kala, kaya mo naman yung mag-loan. Ang gakang inggit. Bakit? Alam mo po, hindi ko pa sinasabing pastor, wala akong mabibigay. Imposible, wala kang pwedeng ibigay sa Lord. Kung kumakain ka araw-araw, ibig sabihin meron kang blessing. Amen? Nakapunta ka nga ngayon dito Bless ka nga. Hindi po hinahanap ng Lord na mag-ano ka ng million or libo-libo. Kung kaya mo lang, piso or 20 pesos, so be it. Kung yun talaga ang kaya mo. Yung iba hanggang ngayon, naghahanap pa ng 20 pesos na papel Pero kaya naman ng 1,000 o 10,000 noon. According to your ability, according po sa pinagkatiwala ng Lord, doon mo ibalik ang para sa Diyos na maging tapat po tayo. Ito po ang masama doon sa mga tamad. Sabi po dyan, tuloy po natin, whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Sa mga tamad po ito. And throw that worthless servant outside. Now, ang servant po dito, actually po, ang Matthew 25, it pertains sa last days. It pertains sa judgment. Dahil ang Matthew 24, kinukwento ng Lord anong mangyayari sa tribulation. Anong mangyayari sa last days. And then, kinuwento po niya yung iba, may parable of the virgins po dito. Kinuwento po ng Lord. Isa sa mga kinuwento niya itong parable of the talents. Na this is the last days ang sinasabi ng Panginoon. So, ang servant dito, nakakakilala siya sa Panginoon. Kilala nga niya ang master. Ang problema, kaya hindi po totoo ang one save, always save. Ang problema, puno siya ng tampo, nagtatampo siya dahil bakit ganun lang ang blessing ng Lord sa kanya. Nagtampo yan pa, $2 million na. So, ang sabi po dyan, kung ano man ang meron sa kanya, kukunin pa. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano po ang dinidescribe po dito? Yung merong darkness, merong weeping, merong gnashing of teeth. Impyerno. Sabi ko nga sa inyo, ang kinukwento ng Panginoon dito, yung last days. It's about judgment. Now, pero ang inaano ho dito, yung buhay po natin. Anong ginawa po natin? Lagi na lang ba ikaw ang tinutulungan? Ano po ang gusto nyo? Kayo po ang tumulong o kayo ang tinutulungan? Ikaw ang tumulong. Anong gusto mo? Ikaw ang nagbibisita sa hospital o ikaw yung binibisita sa hospital? Of course. Alam niyo po, itong mindset kasi natin, bakit yung iba, hindi naman po lahat. Marami na pong generous sa Calvary Temple ngayon. Lahat ng generous magsabi ng amen. So marami-rami po, tsula mo ataking harap. Alam niyo po, ang Panginoon po, kapag nagbigay ka, principle po niya, hindi niya ibalik sa iyo ng 100-fold return. Ang problema sa isip po natin, pag nagbibigay ka, kala mo nalulugi ka. Malakas po ang loob kong sabihin po ito dahil po kami po ng asawa ko, naging tapat po kami sa pagbibigay sa Panginoon. Kahit to the point na dapat po namin i-tithes ng 20% po yung 1.6 billion na sasakyan na bigay po ni Lord. Actually po, more than 320,000 po ang tinights ko po doon. Hindi ko po ito pinagmamalaki. Kaya lang po nakayanan to dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kasi po,
Tinutokso pa ako ni Satanas nun eh. 10% na lang bigay mo total tithes ng masisira yung pledge. Kung kaya kong mag-tithe sa mga 10,000, 20,000, 50,000, kaya dapat kaya din natin kung ano yung pinangako mo na 20%, kaya sabi ko sa sarili ko, dapat kayanin mo kahit umabot pa ng billion yan. Dahil nag-pledge ka, nangako ka sa Diyos. Kaya po kami po, hindi kami pumila sa mga governor, sa mga mayor, o sa mga, ano po yun, sa ano ng mga gobyerno. Hindi po sabi ko, Lord, hindi ako pipila sa mga yan, gagawin ko ang nais mo, at alam ko, hindi mo kami pababayaan. Gawin nyo lang po ang nais ng Panginoon. Maging mabuting katiwala po kayo sa buhay na pinagkaloob ng Lord, sa mga kayamanan na pinagkaloob ng Lord, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Amen? 7:33 na pala talaga mirasata ang alas 9 beginning. Magkukwento pa rin po ako. Kilala niyo po si Ananias at Sapphira. No? Ito po New Testament to. Kaya-start po ng church under the grace of God, under the power of the Holy Spirit. Because they were baptized in the power of the Holy Spirit, ang mga Kristiyanong Hudyo po noon, nagbenta po sila ng kanilang ari-arian para ilagay po sa Apostles' Feet. Ang ibig sabihin po dito, para agad lumaganap ang salita ng Diyos for the church. Nagkigaya-gaya si Ananias at Sapphira. Dahil sa mukha silang pira, sina Ananias at Sapphira, namatay po sila. Nung dumating po sila, mag-o-offer na po sila ng kanilang donation lang po ito, pledge po nila sa Panginoon. Ang sabi po ni Peter, Ananias, na ibenta mo pala yung property, buo ba yan? Opo, buo po yan. Ananias, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos, sa banal na Espiritu. Namatay po si Ananias. Dahil pinag-usapan nila mag-asawa, ang laki. Dahil sabi ng Bible, dahil sa laki nung nabenta po nila, natukso sila. Pero pinangako na nila sa Diyos. Natukso sila. So linibig po si Ananias, dumating po si Sapphira na mukhang pera. Si Sapphira po, ganun din po tinanong, Sapphira, kanya, magkano yung pira nyo? Magkano ba yung kinita nyo? Tama ba yung binibigay mo? Opo, tama yun. Alam mo, yung asawa mo kalilibing lang, nandyan na yung pangapaanan ng mga naglibing sa asawa mo, ikaw rin, matutulad ka sa kanya, bumuwal po siya. Tanong ko ngayon, kung kayo tayo yung lahat, kaya tayo po tayo ngayon, no? Kung yung Espiritong kumilos doon ta time po ni Pastor Peter, kung kilos kaya sa atin, sino kaya sa atin dito ang mananatiling buhay? Nakakatakot po. Totoo po nakakatakot kasi po maraming Kristiyanong natakot nung nangyari po yun. Kaya nanatili po silang tapat. Salamat na lang po sa Lord, hindi niya tayo pinapatay ngayon sa mga hindi tapat. Pero pababayaan pa ho ba natin mamatay tayo sa palagay nyo si Ananias at Sapphira nasa langit po? Hindi. Namatay po silang unfaithful, namatay po silang hindi mabuti. Siyempre, impyerno po yun. Kaya alam niyo po, mag-ingat din po tayo sa mga vampira ng church. Alam niyo po yung mga vampira dyan? Sister, meron ka vampira kanya. Alayang gewa nung manutang. Ano po yan, no? Hindi po siya naninipsip ng dugo, naninipsip po ng pera. Luke 16:10-12, if you are faithful in little things, kung ikaw ay tapat sa malilit na bagay, you will be faithful in large one. Kaya hindi ka, yung sinabi ko po kanina, kaya hindi ka umaasenso, hindi ka pinagkakatiwalaan ng Diyos dahil hindi ka tapat sa maliit na bagay na meron ka ngayon. But if you are dishonest in little things, sabi po ng Panginoon, you won't be dishonest with greater responsibilities. Yung iba sinasabi natin, peso siya mo o tibalik kepa. Doon mo nga mapapatunayan sa maliit na bagay na pwede kang pagkatiwalaan sa malaking bagay. And then sabi, and if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Meron pong riches sa heaven na bibigay po sa atin. And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Bakit ka bibigyan ng sariling bahay ng Diyos? Kung ngayon, yung inuupa mo, binababoy mo dahil sabi mo, hindi mo naman sa'yo. Pero kahit nangungupahan ka yun, inaalagaan mo yung bahay, yung inuupahan mo, makikita ng Diyos na tapat ka, bibigyan ka ng sariling bahay. Ito po ibig sabihin po dito. Ihiram ka ng sasakyan, hindi sa'yo. Kahit may hams, talagang kahit wala kang pakialam, hindi ka bibigyan ng Diyos. Pero kung sa lahat ng inihiram mo, kahit hiram lang yan o inuupahan mo, nagiging mabuti ka, nakatiwala, bibigyan ka ng sarili ng Diyos na sa'yo para hindi ka na manghiram.
maging mabuti po tayong katiwala para pagkatiwalaan po tayo na meron na para sa atin po, maging mabuting katiwala po tayo sa maliliit na bagay. Sa maliit mong sweldo ngayon, maging mabuti kang katiwala. Para kapag ikaw ay naging bilyonaryo, hindi ka naman dadaya. Amen. Proverbs 28:20, a faithful person will be richly blessed. Ang tapat, full of faith na tao, hindi lang siya basta blessed, richly blessed. But one eager to get rich will not go unpunished. Point number 3, we are distinct from the world because of the Holy Spirit has empowered us to be what? Good and faithful with our calling. Lahat po tayo tinawag ng ating Panginoon. Meron po tayong tinatawag na mga specific calling, katagaya po ng pagpapastor, or ang specific calling sa iyo ay maging accountant, engineer, nurse, or lawyer, or iba, politician. Tinawag po tayo ng Lord yan. Kung ano man ang trabaho mo, maging tapat ka dyan. Maging call center ka man, or cashier, whatever. Kahit nangangalakal ka, ngayon, maging tapat ka dyan. Amen. Huwag mong nakawin yung bote na hindi sa'yo. Baka sabihin mo, kasi mangalakal ko mo. Hindi po, kung tapat ka sa kung ano man ang pinakamalit na ginagawa mo ngayon, pagka ipopromote ka ng Lord bukas, dahil naging tapat ka. Ngayon po, meron pong general calling po sa atin. No, ito po, Ephesians 4:1. Sabi diyan, as a prisoner for the Lord, then I urge you, or I compel you, pinipilit ko kayo, sabi po ni Paul dito, to live a life worthy of the calling you have received. Na dapat maging katanggap-tanggap, dapat po tayo dun sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Dahil po sabi ng Panginoon sa Matthew 22:14, for many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero ang tanong, pinili rin kaya tayo? Pipiliin kaya tayo sa mga huling araw? Pagdating ng Panginoon, kasama kaya tayo sa chosen? Or called lang tayo? Marami po ngayon called, C-O-L-D. Many are called, but few are frozen. Marami ang malamig, pero ilan lang ang nagyelo. 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us to live a holy life. Ito pong calling po natin. General calling po ng bawat isa sa atin. Linigtas tayo ng Diyos para mabuhay ng merong kabanalan. Yan po ang general calling po natin. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Tayo po ay banal because of His purpose and grace sa ating buhay. And this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Ang grace ng Lord, huwag kayong maniwala sa ibang perverted grace. Nag-umpisa daw yung grace ng Lord after the cross. That is a big lie. Ang sabi ng Bible, hindi pa nag-uumpisa ang mundo. Nung nag-umpisa na ang mundo, ang time, meron ng grace. Ang nagsabi po niyan, ang apostle of grace, si Paul. 1 Peter 1:14-16. As obedient children, natural lang po kung ikaw ay child of God, obedient ka dapat. Sabi yan, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy. Hindi po siya period doon. Be holy in all you do. Bakit po? For it is written, be holy because I am holy. Nasa Leviticus po yan, kinote ni Peter from the book of Leviticus. Dahil banal siya, dapat mabuhay tayong merong kabanalan. Ang ibig sabihin po nito, alam niyo po, positionally, sa atin po, sabi nga po natin, I know who I am. Alam niyo ba kung sino po kayo? You are a child of God kung tumanggap kayo sa Panginoon. You should know kung tinanggap mo ang Panginoon, you are a child of God. And therefore, you are righteous because of the grace of God. If you are righteous because of Jesus, therefore, you are holy because of Jesus. Does it mean na hindi ka na nagkakamali? No, nagkakamali pa rin ho tayo. Kaya sabi po dyan, be holy in all you do. Positionally, as a child of God, we are holy because of Jesus. We are righteous because of Jesus. But our own doings, ang ating mga gawa, hindi pa po banal yan. Nagkakamali pa rin ho tayo. Hindi nga tayo kuminsan tapat sa ating mga salita. Yung unang point po natin, kung sasabihin mo, where na you? Malapit na me. Saan? Sa banyo. Alam niyo po, nung panahon po namin, walang cellphone. Kapag sinabi mong magkikita tayo sa ganitong oras, kami po ng misis ko, kapag noon po magde-date, talaga pong ano muna, pag-usapan namin yung oras, kung hindi ko siya susunod kasi napakalaot yung balena, sa third gate or main gate Marisol na lang. Baloy na, yung oras niya yun. At ganitong oras. Sa barkada, ganun din po. Meron kaming word of honor. Limbawa, magbabakasyon na ng March,
sa ganitong araw, April, ganito, birthday na yun, magkita-kita tayo ganitong oras. Kapag hindi ka sumupot nung araw, uso pa po yung tinatawag kapag hindi ka sumupot, anong tawag sa kanila? Indian. Hindi ko po alam bakit tinawag na Indian po yung hindi naman nagme-mekos-mekos yung no? I don't know, pero yung mga taong di sumisipot, Indian po yan. Kailangan po maging tapat po tayo sa calling po na, be holy in what you do. In everything that we are doing, ano man po ginagawa po natin, maging banal po tayo doon. Banal po tayo positionally. Pero it will ruin your life kung yung doing mo hindi po naka-align doon sa imputed righteousness, yung bigay na righteousness sa iyo. Natural lang na dapat na maging banal ka dahil yung binigay sa iyong espiritu ay banal. Amen. Dapat po, ito po yung general calling po natin na maging banal tayo. Magkakamali ka kapatid. Pero yung puso mo na gusto mong maging banal, hindi nawawala yon. You are striving to be perfect. Kasi sabi ng iba, if nobody is perfect, bakit ka pa magta-try na maging holy? No, kasi yun ang pagiging distinct natin sa mundo. Ang sabi nila, nobody is perfect. Kaya nagiging excuse nila. Kasi nobody is perfect, kaya ako nagkakasala. Magiging excuse po yun. No, kapag ikaw ay Kristiyano, you have the power of the Holy Spirit, pwede kang mabago from glory to glory. Hindi ka nga perfect pero nababago ka. Iba yung ugali mo last year kaysa sa ugali mo ngayon. Dahil binabago ka ng banal na Espiritu. Ang problema, kung mas mabuti ka last year kaysa ngayon, nagre-regress ka, kapatid. Delikado po yan. Eventually, magbabackslide ka. Dapat po, nakikita po natin, pabuti na pabuti ang ating mga pag-uugali. Nakikita si Kristo sa atin. Kaya sabi po dyan, be holy in all you do. Sa lahat ng iyong gagawin. Lahat po na nakaunawa na magsabing amen. 2 Peter 1 verse 10, so dear brothers and sisters, work hard to prove, or ito po, no, nasa grace tayo pero work hard. Work hard, or ang sa ibang salin po is make every effort. Ang sabi po niya, to prove that you really are among those God has called. Patunayan mo, work hard, na ikaw nga'y tinawag ng Diyos and chosen. Do these things and you will never fall away. Hindi ka babagsak, hindi mawawala ang kaligtasan mo. You will never fall away. Sabi po ni Peter. Another po from Peter naman, 1 Peter 2:21, for God called you to do good. Even it means suffering. Amen. Just as Christ suffered for you, He is your example. Ang example po natin sa mabubuhay ng holy is Jesus. You must follow His steps. Magkakamali tayo sa mga steps ni Jesus. Sa mga steps po natin na to follow Jesus. Pero ang maganda, tayo ka, mag-follow ka pa rin. That is being holy. That is being holy in everything that we do. So ang general calling po natin is to live holy and to do good. Another is to fight the good fight of faith. Ito po ang general calling po natin. 1 Timothy 6:12, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before the many witnesses. So ito po ang calling din po natin is to fight the good fight of faith until the end. Sabi po ni Paul sa Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Lahat po tayo merong karera sa buhay na ito. Maaring merong mauna at ikaw nahuhuli. Ang importante, tapusin po natin ang ating lakbayin sa buhay na ito. Tapusin po natin ang buhay na ito na nananampalataya po kay Kristo. Until then, this is our general calling to live a holy life, to do good works, to fight the good fight of faith, and to press on towards the race, the end of the race. Hebrews 3:1, paano po natin gagawin ito? Paano natin magagampanan ang ating calling? Ang sabi po dyan, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, ang calling po natin tinawag pong heavenly calling. Fix your thoughts on Jesus. Wala kang ibang iisipin, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kung bakit ka nabubuhay dito, hindi po para sa mundong ito. Nabubuhay tayo because of Jesus. Remember Galatians 2:20? No, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live now in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So we can be good and faithful with our calling if we always prioritize Jesus in our lives. Mag-review na po tayo before we take the Holy Communion. Believers, goodness and faithfulness. Number 1, good and faithful with our words po tayo dapat.
That we are empowered to be good and faithful with our wealth, and we are also empowered by the Holy Spirit to be good and faithful with our calling, to be holy, to do good works, to fight the good fight of faith, and to finish the race. Ang sabi po sa Revelations 2:10, be faithful even to the point of death. Yun na lang po excuse po. Naka-highlight na lang po. Excuse po. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Hanggang kamatayan, maging mabuti at maging tapat po tayo na anak ng Diyos. Because good and faithful believers will always experience, sabi po dyan, God's goodness and faithfulness in their lives. Amen. Yun lamang pong tapat, mabuting mga mananampalataya. In other words, to experience God's goodness and faithfulness, you must remain good and full of faith in our Lord Jesus. One of the main reasons bakit hindi mo nararanasan ang pagpapala o yung kabutihan at katapatan ng Diyos, dahil kapatid, hindi ka nagiging mabuti at hindi ka nagiging tapat sa Diyos. Maging mabuti ka at maging tapat ka sa Diyos, hindi dahil sa iyong kalakasan. Pwede kang maging mabuti at maging tapat sa Diyos dahil sa banal na Espiritu, sa biyaya ng Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Kung ito ay pinamumuhay mo, ma-experience mo, mararanasan mo ang masaganang buhay, ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa iyo, na kailanman hindi ka magkukulang dahil kailanman magiging tapat siya sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng na-bless, magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord.